Yun po yung testimony ni Pastora. At patunay po yung kanyang buhay, yung kapangyarihan po ng Panginoon. Kapag ang buhay ng isang tao ay isinuko ng tapat, sinuko ng totoo sa Panginoon, it's a living testimony. Because the people God chosen ay magte-testify, di ba, ang patungkol sa ating Panginoon. And this is one life na pinili po ng Lord, na a living testimony that Jesus is true. That Jesus really the Messiah. That Jesus really the Savior. At ang Lord yung tunay, di ba, na yumayakap, nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your loving kindness. We thank you so much, Lord, for your kindness, Panginoon, for your love, for your mercy sa amin pong lahat. At sa gabing ito, Panginoon, once again, O God, kami po ay lumalapit, inilalapit namin ang amin pong mga buhay, O Lord, even, Panginoon, ang inyong pong mga salita, namin pong isa-isahin sa gabing ito. Nawa, Lord, your word may fill the heart and mind, each and every one, Panginoon. May the purposes of your word do things, Panginoon, sa bawat buhay po namin. At magkaroon, Ama, ng kalakasan ng bawat isa, magkaroon ng pagbabago, spiritual restoration, spiritual strength, Panginoon. At makita ka namin, Panginoon, sa inyo pong mga salita. At ang mga puso namin, isipan namin, Panginoon, ay magpupuri sa iyo lamang, O God. We entrust everything to you tonight. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa... Pwede ko po bang ilagay muna dito? Sa ating pong pag-aaral sa salita po ng Lord. Nandito po tayo sa chapter 12 ng Matthew. At natapos natin, di ba? Nakita natin last time, pinakita sa atin ng salita po ng Lord sa pamamagitan po ng ating kapatid, the character of Jesus. Nakita natin last time ang mga bagay na ito. And He is the chosen servant ng ating pong Ama. Noong panahon niya, dito po sa lupa. And Jesus healed also. Diba? Nagpagaling siya ng mga tao na sumusunod po sa Kanya. And Jesus' character was so humble. Mga kapatid, nakita natin yung humbleness ng Lord, that He was always submitted to the authority of the Father, not tolerating the sin. Not tolerating, in His humbleness, He is not tolerating the sin, but address the sin in His meekness and His humbleness. At si Jesus po, mga kapatid, was so full of mercy also. We saw this last time, mga kapatid, na punong-puno siya ng mercy, na sabi niya sa kanyang mga salita na natin pong napag-aralan, na hindi niya babaliin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap hanggang katarong ay hindi nagtatagumpay ng ganap. So nakita natin, mga kapatid, yung mga bagay na ito, that Jesus always open for restoration. Always open, mga kapatid, sa mga bagay po na ito. Given by the ministry of Jesus on earth, sa mga kapanahunan po niya, mga kapatid. We also, di ba, sa atin, nakita natin na, we also, believers who follows Christ sa ating pong mga buhay, ay i-imitate yung character ng ating Panginoon na nakita natin last time, na ating pong narinig last Saturday, that knowing na tayo po ay mga believer, ay knowing that we are commissioned, sabi sa ating napag-aralan, that we are commissioned by the Holy Spirit, mga kapatid, for what? To what? To share the gospel. To share the gospel. At sa gabing ito, mga kapatid, patuloy natin titignan ang rejection ng mga Pharisees
sa atin pong Panginoon. Talagang sobra-sobra yung kanila pong rejection sa Panginoong Jesucristo, na makikita natin dito that Jesus healed yung na-possess na isang lalaki. Even sabi dito sa verse 22, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. So makikita natin dito mga kapatid that Jesus display once again yung kanyang healing power sa isang lalaking bulag, sa isang lalaking pipi, at even hindi lang siya healer ng mga may sakit, but He casting demons sa mga kapanahunan po nila. Na ipinapakita sa atin mga kapatid na He has this authority na palayasin ang mga demonyo na sumasapi sa mga tao. At yung mga tao, sa mga kapanahon nung nakita nila yung bagay po na ito, na-amaze sila. Na-amaze sila at ang kanilang sinabi na mangha ang lahat at sinabi nila, ito na kayang anak ni David? So they are wondering if He is really the Messiah. Sa mga kapanahunan po nila, mga kapatid. At makikita natin na yung pangyayaring iyon, mga kapatid, na nagpagaling ang Panginoong Jesus, pinagaling niya, nagpagaling siya, kinast niya yung mga demon na demon possessed, mga kapatid, no one can do it. Diba? Only the promised Messiah. Sa mga kapanahunan po nila, this is the evidence ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kapanahunan nila. Siya po ay yung Kristo na sinasabi. Siya ang Messiah na hinihintay ng lahat na magsisave ng hindi lang sa mga Jew, but also the Gentiles. That's why sabi sa huli, di ba, na verse 21, na sabi niya, at ang pag-asa ng mga hintil sa Kanya ay ilalaga. That's the hope. Not only for the Jews, but for the Gentiles. Kagaya nga ng testimony ni Pastora kanina, that Jesus really changed her. That Jesus really, yung sabi niya na sinabi na hindi siya wasak. That He is worthy. Diba? He is worthy. Nung makilala niya ang Panginoon, na hindi siya wasak kahit ang mga tao ay winasak yung kanyang pagkatao. But Jesus can heal, can restore, can change, mga kapatid. At sa mga punto pong ito, nagpapatunay lamang ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kapanahunan, siya yung Messiah. But knowing na ang mga Pariseyo, mga kapatid, na ito, yung kanila pong response sa ating Panginoon, they are accusing the Lord Jesus Christ. Na ang sabi nila, verse 24, nang marinig ito ng mga Pariseyo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Ito yung kanila pong accusation sa ating Panginoong Jesucristo. Nung nakita nila ito, mga kapatid, nakita nila kung paano pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo ang bulag, pipi, ikas na demon possess, yung na-demon possess na lalaking ito, nakita nila ang mga kaganapang ito. At ang kanilang response, they don't want to accept the reality, mga kapatid, na this is the Christ that they are waiting for. They don't like to accept that, mga kapatid. And they accuse, di ba, ang ating Panginoong Jesucristo. In the ministry of Christ, mga kapatid, ang mga Pariseyong ito ay laging yung kanilang opposition, di ba? Yung kanilang pag-oppose. Sila yung mga opposition, kumbaga, sa politika, di ba? Yung kanilang pag-oppose sa ating Panginoong Jesucristo was very severe. That we did so, di ba? Sa ating pong mga pinag-aralan na ang
tinest nilang Panginoon, di ba? They question the Lord. Oh, teacher, ganito, ganyan, yung kanilang mga question. But God, Jesus Christ, we saw how He responded to them. Na in His meekness, in His knowledge, in His wisdom, kung paano sumagot ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. At natatameme ang mga Parisayong ito in those questions sa ating pong mga pinag-aralan. What else? Hindi sila nag-success in questioning the Lord, Jesus Christ. Anong next? Nag-plot po sila kung paano nila papatayin ang ating Panginoong Jesucristo. But that's not yet the time na mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Plinaplat lang nila pero hindi yun nagtatagumpay. Pero knowing, di ba, they don't want to accept this Christ. That's why they are doing things na talagang kukuhanin siya. Kung hindi siya makuha sa mga question, patayin na natin siya. Para wala nang ganitong mga pangyayaring nakikita natin na nagpapaligaw. Kasi ang akala nila, hindi ito ang Messiah. They are opposing Christ, mga kapatid. Na in reality, they really saw on how Jesus Christ healed the sick. And they really saw on how He preached the gospel. He preached the kingdom of God, and they don't want to accept that. And He knows that this is really the evidence that He is the Christ, that He is the Messiah. Pero ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. At this time, mga kapatid, ay hindi nila mapatay-patay itong si Jesus Christ because it's not yet the time. Now, they accuse. Alam niyo yung accusation nila sa ating Panginoong Jesucristo? Siya si Beelzebul. Nagpapalayas siya ng kapangyarihan kasi siya ay ginagamit niya yung kapangyarihan ni Beelzebul. Ibig sabihin, yung Beelzebul, mga kapatid, naaral po natin yon. He is Satan, the prince of devil, mga kapatid. So, thinking of that, nakita po ng Lord, but Jesus knows, di ba, yung kanila pong mga iniisip, and He responded po sa kanila, ang kanyang sinabi ganito, sa verse 25. Sabi niya, subalit, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang bayan o sambayang sila ang naglalaban-laban ay mawawasak. So nag-emphasize ang Lord, di ba? Makes no sense kung titignan natin, mga kapatid. Parang sinasabi ng ating ang sambayan ang kinakalaban niya, di ba? Mawawasak ang bayan, sambahayanan na nilalabanan ang isa't isa, mawawasak. They cannot build the nation. They cannot build the country. Kung sila mismo ay naglalaban-laban, to ibig sabihin, mga kapatid, na yung kanilang accusation na yung na-demon possess ay pinapalayas din ng prince of devil, mga kapatid. Make no sense, di ba? Na siya mismo yung magpapalayas kung kapangyarihan nga ng demonyo, di ba? Yung ginagamit na kanilang accusation. Hindi mabibuild yung kingdom ni Satan. Hindi mabibuild kasi bakit niya palalayasin, di ba? Yung bagay na doon na naghahari, doon sa taong yon. Ibig sabihin, sinisira niya yung binibuild ni Satan. Diba? Yung binibuild niya na kingdom. So it makes no sense at all yung accusation ng mga Pariseyong ito just because they don't want to accept the Lord Jesus Christ as the Messiah sa mga kapanahunan po nila. And that is so sad, mga kapatid, that we hear about the Lord Jesus Christ, and then we don't heed what we hear. And we don't want to accept the Word of God, and we don't want to heed the Word of God, mga kapatid. That's so sad. Because there is something
mga kapatid, nakaparusahan yung bagay po ito. And as we continue, nakita natin na sabi ng Lord, in-emphasize niya. Sabi pa niya sa 26, kaya kung si Satanas, ang nagpapalayas kay Satanas, di ba? Kinakalaban niya ang kanyang sarili. Di ba? Kung gayon, paano na niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung yung kapangyarihan na ginagamit po na ina-accuse nila sa Panginoon ay galing kay Satanas, ano ba bibuild ni Satan? Wala lang talagang sense ang mga Pariseyong ito sa mga kapanahunan po nila just because they don't want to accept the Lord as the Messiah. At nakakalungkot po ito, mga kapatid. Sabi sa 27, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? So, from where? Diba? At 28, hindi pa. Ang ginagawa nila, ang magpapatunay na maling-mali kayo. 28, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito yung katotohanan hindi maitatago. Ito yung katotohanan na ipinamukha ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseyong ito. That He is in the midst of them. That the King is in the midst of them. That the Messiah is in the midst of these Pharisees who is continuously rejecting this Christ. At nakakalungkot yun, mga kapatid. Yun ang bagay na nakakalungkot sa isang tao, that when you share the good news, he is rejecting it. He is rejecting it, and he doesn't want to accept it. At napakasakit sa mga kapanahunan po nila na ang mga Pariseo pong ito ay hindi gusto tanggapin, hindi gustong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Even the soul, di ba? Sa kanilang mismong mga mata, tenga, physically, the King is in the midst of them, but they are rejecting the Lord Jesus Christ. At nakita natin na ipinamukha ng Lord sa kanilang bagay na ito na maling-mali, di ba? Maling-mali kayo. Maling-mali kayo. Lantaran yung pagsasabi ng Lord na maling-mali kayo, but they still, di ba? Still lang talaga na hindi po sila sumunod sa Panginoon. At once again, the Lord demonstrate yung kanya pong abilidad na makapagpalayas ng demonyo sa isang tao. Na kayang-kaya niyang i-bind si Satan. Walang sino mang may kapangyarihan sa kapanahunan nila, sa kapanahunan natin ngayon, at sa darating, mga kapatid, only Christ can bind Satan. Kaya nga, di ba, sa Isaiah 53, yun talaga di ba? Kung talagang ang mga Pariseyong ito ay bukal yung kanilang loob, yung talagang totoo yung kanilang paghihintay sa Panginoon, they will gonna see this Messiah as Isaiah is telling them. Kung talagang nag-aaral sila, di ba, nag-aaral sa kautusan, sabi sa Bible mga nagtuturo sa kautusan. Why? They are always questioning the ministry of Christ sa mga kapanahonan po nila. Why? They are always rejecting this Messiah na nasa kalagitnaan na po. Nasa kalagitnaan na po nila. Kaya nga sabi ng Lord sa kanila, ang hindi panig sa akin, sabi niya, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang
malolooban ang bahay niya. You cannot enter. Di ba? Kung malakas yung tao na yon, you cannot enter. Hanggang kung gusto mong nakawan, di ba? Yung isang tao, gapusin mo na malakas. Kasi you cannot do that. At alam niyo mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, ikaw, ako, huwag nating sasabihin na we can overcome. Kayang-kaya ko uupo lang naman ako sa party ng mga unbeliever. Makikisama lang ako sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, but I know Christ. But I follow the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, you cannot be able to overcome that because the force of Satan is there. The force of Satan is there. Huwag tayong manangan sa ating sinasabi na kalakasan na pansarili lamang. Manangan tayo sa kapangyarihan po ng Panginoon. And to overcome that, mga kapatid, umiwas tayo. Mahina ang laman na ito, mga kapatid. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, lagi natin ipapaalala na ang katawang lupang ito ay napakahina. That the only thing that you overcome, the things that happenings in our lives, mga kapatid, it's because of the Lord Jesus Christ. It's because our God gave us this strength to overcome that. Wala tayong pwedeng may pagmalaki sa ating Panginoon. Nothing, mga kapatid. Kaya huwag tayong manangan at magyabang na sasabihin natin, I can do this. I can do this, Lord. Wait lang. Alam ko naman yung aking ginagawa I am not a kid anymore. Pero mga kapatid, paalala sa ating lahat, hindi lang po sa inyo, kundi sa akin. Dapat tayong palaging mag-precaution when we are dealing the world. Because it's so hard to deal this world. Because we are not from this world. Sabi ng Lord, we are not from this world. We are sojourner. Ba yan? We are not citizen of this world. Mga kapatid. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, ganon na lamang siya ino-oppose ng mga tao ito, ng mga Pariseyo po. Ng mga Pariseyo po ito. At nakakalungkot lang na nasa kalagitnaan na nila, diba? Ang hari sa lahat ng mga hari. The Lord of Lords. But then, they're rejecting the Lord Jesus Christ. Kaya nga, if you are not with Christ, sabi ng Lord, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang hindi panig sa akin, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. That's true. Mga kapatid, that is really true. Kaya nga, if you are not with Christ, you are with what? Who? Satan. Dalawa lang yan. Christ o Satan. If you are doing the will of the Father, then you are with Christ. If you are not doing the will of the Father, then you are doing the will of Satan. Simple lang, mga kapatid. Napakasimple. Pero hindi ko sinasabing napakasimpleng lumakad. Because we cannot be able to walk doon sa sinasabi ng Lord na makitid na daan. It's because it's only the grace and mercy of God. And the thing na i-choose ng katawang lupa na ito, mga kapatid. Lang. Napakasimple kung gagawin natin ang para sa Panginoon. Sabi nga ng Lord, kung i-choose, kung yung, sabi dito, ang hindi panig sa akin, laban sa akin. Dalawa lang yun. Kung hindi tayo sumusunod, syempre, kalaban natin ang Panginoong Jesucristo. And you know what, mga kapatid? This is so sad. And this is very terrible things that a person who reject Christ, who reject the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit, mga kapatid. Ito yung napakahirap. Sabi dito sa verse 31,
Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa panahong darating. Galing mismo ito sa anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is confronting these Pharisees, mga kapatid. Their sin, that it's so unforgivable. Kahit sa panahong ito at sa panahong darating. Kasi ang mga Pariseo nito, mga kapatid, Jesus is confronting the sin ng mga Pariseo nito that they are blasphemous doon po sa gawain ng banal na Espiritu. Ano yung gawain ng banal na Espiritu, mga kapatid? We said kanina that we are, ang ating, kanina mga kapatid, yung sinabi ko po kanina, yung ating pong napag-aralan, na itinuro po sa atin ni Ate Meds last time. We are commissioned. We are commissioned by the Holy Spirit to what, mga kapatid? To share the gospel. To share the gospel. And if we are commissioned by the Holy Spirit to share the gospel, mga kapatid, and we are not doing it, and we continuously rejecting this, mga kapatid, unforgivable yun. Nakakatakot ito pang, mga kapatid, kasi ang mga Pariseo ito, dinil ng Lord yung kanilang kasalanan. They really knows this Christ. They really know that this is the Son of David. Yung lahat ng ebidensya na ginagawa po, na ipinapakita po ng ating Panginoong Jesucristo, and then when He died on the cross and rose again, that's truly the evidence that He is the Christ. But by then, mga kapatid, they continuously rejecting the Lord Jesus Christ. Continuously rejecting yung gawain ng banal na Espiritu. And that is unforgivable. Maging sa kapanahunan ito at sa kapanahunan darating. Si Paul, pinatawad po siya ng Panginoon. Even, yung tawag dito? Ano tawag dito? Sila yung inaapi niya yung he persecuted. Paul persecuted Stephen. He is all present sa mga kapanahunan po na yon. Because he is ignorant, mga kapatid, sa salita po ng Panginoon. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na nakita natin yung character ng Lord, na hindi natin Lord ay unforgivable. The blood of Christ, mga kapatid, wash all our sins. Wash all our sins. He forgive us. When we accept the Lord Jesus Christ, He forgive you and me and give a new life, cloth a new life. Mga kapatid, God also, we saw that Jesus can restore. The restoration. David, nakita natin on how He restored David, mga kapatid. Pero yung babaliwalain natin, yung trabaho po ng banal na Espiritu. Sino ang naniniwala dito, mga kapatid, na ang banal na Espiritu ay nasa sa inyo? Amen. When we accept the Lord Jesus Christ, mga kapatid, the Holy Spirit residing already sa atin. Sa atin. Kaya nga, mga kapatid, if we reject the Holy Spirit sa atin pong mga buhay, that's unforgivable. Mga kapatid, God can restore. God can restore us. Pero yung hindi pwedeng i-restore ng Panginoon, mga kapatid, yung i-blaspheme natin ang banal at gawain ng banal na Espiritu. There's no restoration at all. At yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya nga, you are so blessed.
You are so blessed that you are hearing this word, mga kapatid. We are hearing the word of God. The Holy Spirit is residing in us. The Holy Spirit commissioned us to share the gospel. And also, mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. He forgive you. The Father forgive us because of the blood of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Napakaganda lang basahin natin yung Isaiah 53, mga kapatid. At mag-iiwan po ako, mga kapatid, ng isang mensahe na galing po sa salita po ng Lord, na nawa magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng pangunawa kung ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya. And God is always inviting you and me for forgiveness, for restoration, for salvation. If you didn't accept the Lord Jesus Christ truly in your lives, mga kapatid, He is always open for salvation. Ang kailangan lang gawin, mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Yun lang ang gagawin mo. Walang bayad. Walang bayad ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Walang bayad ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. And this book in Hebrew, mga kapatid, ang libro po ng Hebrew, chapter 6, mga kapatid, verses 4 hanggang 12. Sabi dito, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit, kung ang mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. At nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. We need to grasp, mga kapatid, this word of God. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, this is Paul, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyong mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pagpananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. This is truly an encouragement, mga kapatid. When we feel empty, when we feel lonely, when we feel nadidisappoint tayo, mga kapatid. This is what the Lord is saying, mga kapatid, sa bawat isa po sa amin. Continue serving the Lord. Because if you stop at talikuran po ang Panginoon, mga kapatid, sa mga panahon ito, ano pa ang makakapagbalik sa inyo?
Wala ng Kristo na may papako sa krus. Mga kapatid. Ipinapakong muli. Ipinapahiya ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, mag-continue lang tayo sa Panginoon. Mag-continue tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang Lord ang nakakakita ng iyong ginagawa. Whatever it is, mga kapatid. And there will always be a room for restoration, a room for forgiveness, a room for salvation, mga kapatid. Kaya nga, tayong lahat, mga kapatid, ay magpatuloy sa Lord. Magpalakasan ang bawat isa, magmahalan ang bawat isa, at magpatuloy hanggang sa tayo ay kuhanin ng Lord. Kung mamatay man tayo, mga kapatid, sa buhay na ito, it is really a rest and peace. Kung darating man ang Lord, na narito pa rin tayo at naglilingkod sa Kanya, we are so blessed that we will no longer taste death, mga kapatid. And we will going to praise all the time, mga kapatid, sa ating buhay. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil, mga kapatid. Whatever the circumstances sa ating mga buhay, iniibig po kayo ng Panginoon. At isusustain ng Lord ang kalakasan ng bawat isa po sa atin. Huwag tayong tumigil, mga kapatid. Masarap maglingkod sa Panginoon, hindi siya madali, because sabi ni Pastora kanina, Satan is there. He doesn't want our life to be easy. Ayaw niya ng ganon. Ayaw ni Satan ng ganon. Be reminded of that, mga kapatid. Be reminded that Satan is always there. Satan, doesn't like you to have the joy, but we can find it to the Lord. Satan doesn't like you peace, to have peace, but we can find it to Christ. Mga kapatid, Satan doesn't like you to have life, but Jesus give this life. And not only for this world, it's eternal life. Mga kapatid, let's pray. Heavenly Father, we glorify your name, O God. We thank you, O Lord, for your unending grace, for your unending mercy, for your unending comfort to each and every one, O God. Lord, truly, you see, Panginoon, yung heart ng bawat isa, the mind, each and every one, Panginoon. Thank you for your encouragement according to your word, Panginoon, na kailanman ay hindi nagbabago, na patuloy pa rin, Panginoon, na buhay, na patotoo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Salamat sa gabi ito, Panginoon. May your word, Panginoon, fill the empty heart. May your word tonight, Panginoon, fill, Panginoon, the heart that longing for forgiveness, that longing for restoration, that longing for salvation tonight, Father. Lord, your name be glorified tonight, O God. Ikaw lamang ang amin pong itataas at sasambahin sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen.